Okay. Naman naging sheriff ng ICC si Senator Trillanes, pagkatapos ngayon di ko maintindihan, di ba ako nag-imbestiga doon kay Presidente Duterte, yung pagkidnap niya, abay ang pagkaalam ko, kinakailangan yung ICC magsasabi sa Interpol, ang Philippine counterpart ng Interpol, yung Philippine Council for Transnational Crime, yung PCTC. Hindi naman PCTC to NBI to At saka higit sa lahat, kinakailangan pumunta muna sa korte na Pilipino para for enforcement of foreign judgment, kailangan sila kumuha ng warrant. Asan yung warrant nilang Pinoy? So ma'am, ngayon stand-off. Ngayon ko sa kanila. So ibig sabihin, sorry, Ako talagang bastusan na to. Sangkatutak na bastusan. Sinugod na yung Senate. Sinakta ng isang senador. Duguan si Senator Bato. Kaya laking tao. Talagang dinamba, rinesling, andyan sa may hagdan. Pagkatapos niyan, binugbog naman yung ating security isa. Ano ba naman to? Tama ba to? Konting respeto naman. anong naging paliwanag ni Atty. Matibag, ni Director? Ewan ko sa kanya, tanungin ninyo. Mainta ulo ko. May caucus daw po kayo, sir? May caucus daw kayo? Sorry? May caucus daw po kayo ngayon? Kakausapin daw yung ibang senador. Pero para sa akin, kailangan panindigan ng Senado ang aming karapatan, ang aming kalayaan bilang institusyon. Hindi ito tungkol kay Bato, kundi yung institusyon. Talagang binabastos na kami. Talagang naman babuyan na to. Sinusugod na yung mga kwarto ng Senado. Ano ba to? Take over ng NBI? Sino sila? Bureau lang yan. Ma'am, sorry. Like na po. Opo, yan. Ma'am, so, Yan si Senadora Amy Marcos. Maya-maya mapapakinggan natin yung pahayag naman ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pero dito, attorney, meron kasing motion na inihain si Senador Rodante Marcoleta na isailalim sa protective custody itong si Senador Bato de la Rosa. Sabi niya rito, quote, until he is able to get all and exhaust all remedies to protect himself and until this institution is able to do just the same. So, ibig sabihin, hanggat hindi pa nagagamit lahat ng mga legal remedies, hindi maaresto si Senador Bato. Dapat lamang po. Kasi katulad nga po ng sinabi ni Senadora Amy Marcos, ngayon lang, this is not about Senator De La Rosa. This is about the assault on the institution of the Senate. Not only an assault on the institution of the Senate, but an assault on our Constitution. Ang ating saligang batas ang binabastos, ang ating mga hukuman ang binabastos, at ang karapatan ng bawat Pilipino ang binabastos. Because may kasabihan nga, the liberties of none are safe unless the liberties of all are protected. At nararapat lamang na gawing ehemplo ito. Talagang bastusan na nga ito Can you imagine? Never po nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas na ang NBI o any law enforcement agency pinasok ang Senado na wala man lang mang warrant. Ngayon yung sinasabi ni Ginoong Trillanes na warrant, hindi po warrant yun na kailangang kilalanin ng Senado. Kapag may international warrant, yan po ay dadaan sa usual diplomatic channels. DFA, iko-confirma pa po yan. Kung talagang yan ay warrant, malay natin kung ginawa lang sa rekto. Itong si Director Matibag, mahilig magpagawa ito sa rekto ng kung ano-ano, pati pera, pinagagawa nito sa rekto mahirap na. Hindi pwedeng nasa social media, hawak-hawak ni Trillanes, na wala namang karapatan, private citizen, at basta lang niya isa-serve yung warrant. Ano siya, siniswerte? Opo, bago lang si partner Jane magtanong, attorney, punta ulit tayo dyan sa Senado dahil may naging pahayag din si Senador Jinggoy Estrada. Panoorin natin. Balikan lang natin yung pahayag ni Senator Jinggoy Estrada, attorney. Ito naman, partners, panoorin naman natin, pakinggan naman natin ang pahayag kanina ito ni Senator Amy Marcos. Bago ito. Ayun. Panindigan ng Senado ang aming karapatan, ang aming kalayaan bilang institusyon. Hindi ito tungkol kay Bato, kundi yung institusyon. Talagang binabastos na kami. Talagang naman babuyan na to. Sinusugod na yung mga kwarto ng Senado. Ano ba to? Take over ng NBI? Sino sila? Bureau lang yan.
Opo. Ma'am, sorry, live na po ulit sa DZWD. Ma'am, so insistent ma'am ang NBI na ma-serve yung warrant of arrest ng ICC? Oo, pinagpipilitan nila. At ang nakakapagtaka, talagang sinasabi nila na hindi ko naman kaya silang pagalitan. Sabi nila nag-coordinate daw sila sa Senado. At hinayaan daw at kinumbida daw sila ng dating Senate President, pinakain pa doon sa kanyang opisina at inanyayahan na doon tumambay. Kaya medyo nasupalpal kami. Sabi namin, ba't kayo pumasok dito? Bawal pumasok dito. Nakipag-coordinate naman kami. Anong coordinate? Pinapasok kami. Inimbita kami. Nag-coordinate kami. Pinakain kami. Pinapasok pa kami dun sa mga opisina. Tumambay. Yun ang sabi sa amin. Yun sabi namin, okay, hindi na ganun ngayon. Pero, ang maliwanag, hinayaan sila at inanyayahan pang kumain. Sir, when was this encounter po with the SP Soto? Yung kiniklaim po na pinakain pa raw po. Totoo naman, talaga naman. Kailan po? They were consulted kasi aarestuhin daw nila si Bato ng 2 o'clock. So nagantay sila before 2 o'clock, pinakain sila. Yun ang pagkaintindi ko dun sa kwento ni Matibag. And then ma'am, kinukuha din nila yung mga NBI agents na Yung mga kinomtempt, pilit nilang kinukuha. Tapos sabi namin, pwede ba i-clear muna to ng i-clear muna yung buong Senado, umalis, mag-withdraw muna kayo dito. Andito, umaasta yung mga NBI, kompleto yung long arms, nagla-lockdown. Binubuksan yung mga sasakyan ng mga empleyadong papasok, pati yung papalabas. Ano ba ito? Dapat, ang una, mag-withdraw muna sila. Umalis muna sila rito kasi bago na ang liderato rito, hindi na kami kinonsulta. Ibang usapan na ngayon. Anong naging agreement po ma'am? Ha? Ano po ang naging pinagtapusan? Oo daw, pero nagkakalat pa rin yung NBI. Andyan, nakikita ako pa eh. Ma'am, nag-confirm na yung ICI na meron nga talaga. ICC. Sorry. Wala. Na there's actually a warrant of arrest. Sinabi nila? Yes. Hindi ko alam. Oo, tignan natin. Tignan natin hanggang hindi natin nakikita. Alam natin may proseso yan. Ako nag-imbestiga doon sa pagkakidnap ni Presidente Duterte. ICC, wala namang enforcement arm yan, dadaan sa Interpol. Yung Interpol, tatawagan yung PCTC, yung ating transnational crime. Kailangan na yung ICC warrant dalhin sa korte na Pilipino dahil hihingi muna sila ng Pilipino warrant of arrest for enforcement of judgment, foreign judgment. Hindi basta-bastang papasok yan at dadamputin yung isang Pilipino. Bayan natin to eh. Tapos pagkukunin yung mga Pilipino ng basta, tama ba yun? Ma'am, na-impeach na po si VP Sara. So, paano po? Bagong liderato ng Senado, magkukonvene ba ang Senado bilang impeachment court? Tignan natin. Bukas, di ba? Abo. Malamang bukas darating yung impeachment. Mag-uusap kami kung anong dapat gawin. Pero ano po para sa inyo, ma'am? Para sa inyo po, ma'am, ano? Well, tutuparin ng bawat senador ang kanilang mga responsibilidad ayon sa saligang batas at iba pang batas. So, ma'am, that means magkukonvene kayo sa impeachment court pag natanggap po yung articles? Yes, titignan namin na maigi. Salamat po, ma'am. Sorry? Sorry? Hindi po kayo nag-transmit. Walang ganang communication. Wala naman natatanggap. Yan ang karagdagan pampahayag ni Senadora Amy Marcos. Attorney, so yung nabanggit mo kanina, yun din yung nabanggit ni Senadora Amy. So ibig sabihin, hindi pwedeng sikreto ang arrest warrant kasi makikipag-ugnayan siya sa maraming mga opisina ng gobyerno. Totoo po yun. At yung sinasabi ng iba na nababasa ko sa social media na may Interpol po naman. Alam niyo po yung Interpol, hindi rin pwedeng igiit yung kanilang gusto rito nang hindi sumusunod sa batas ng Pilipinas. Huwag niyo akong paniwalaan. Inaanyayahan ko po ang lahat ng tao. Pumunta po kayo sa website ng Interpol. Madali pong i-access yan. At tignan nyo po ang guidelines na sinusunod ng Interpol sa kung sila ay nagpapatupad ng mga warrants of arrest na galing sa ibang bansa dito sa Pilipinas o sa ibang bansa man. Nakalagay po roon very clearly, hindi pwedeng i-impose o i-compel. Yun ang ginagamit na word doon sa website. To compel any country to follow yung Interpol. At nakalagay din doon, very clearly, ay hindi rin pwede na hindi sumunod yung Interpol sa domestic law. Domestic law meaning yung batas ng bansa kung saan nila i-implement yung isang warrant na galing sa ibang jurisdiction. In other words, there is no such thing as an international warrant of arrest. Lahat ay dadaan sa bansa kung saan yung arrest ay ini-implement.
At sinabi din ni Senator Amy Marcos sa attorney na narinig natin kanina, at yan din yung tanong kanina ni Senator Marcoleta, kung may alam ba yung Senate President Tito Soto noon, bago yung nagpalitan sila ng liderato dyan sa Senado kanina, may alam ba ang Senate President? Inaantabayan na natin yung magiging sagot niya doon sa tanong na yan. Kung sakali mang may alam ang Senate President Tito Soto o former Senate President Tito Soto, attorney, ano yung pananagutan nito? Baka siya po ay magkaroon ng ethics complaint. Can you imagine? Ako, binabase ko lang yung aking opinion doon sa narrative ni Senator Amy Marcos na yung mga NBI daw po ay pumunta roon, pinapasok ni dating Senate President Tito Soto, pinakain pa, bagamat ang sinasabi ay aarestuhin nila si Senator Bato de la Rosa. Hindi man lang ba niya tinignan kung anong authority ng NBI para mag-aresto? Tinignan ba niya kung may warrant o kung may hawak na warrant, ito ba ay valid warrant? Verify ba niya ito? At hindi ba siya humingi ng legal opinion sa kanyang abogado o sa isang senador na abogado kung nararapat na ang NBI ang mag-implement ng isang international warrant without a local warrant? Sinasabi ko po yan na dapat niyang ginawa yan. Dapat siyang maging masusi sa pagsusuri ng autoridad ng NBI sapagkat what is involved here is not really Senator Bato or the NBI or the ICC but the dignity of the institution of which he was the head until he was deposed very recently this afternoon. Hindi na ba niya naging concerned? Hindi na siya naging concerned sa dignidad ng Senado bilang institusyon? Anong klaseng Senate President yan? At matapos nga yung naging plenaryo o yung talakayan nila dyan, ay umalis bigla ang Senate President, which is sana magkaroon siya ng time o pagkakataon sanang masagot yung katanungan na yan, attorney. Pero ang isa sa mga katanungan din, bakit bakit si Trillanes, Antonio Trillanes, yung nagsilbi nung sinasabi ng umano'y arrest warrant ng ICC? Siya na ba ang bagong sheriff ng ICC? Yan din ang tanong kanina ni Senator Marcoleta. Opo, in fairness to Ginoong Trillanes, bilang dating senador, ay may courtesy po naman ang kahit sinong dating senador na pumasok sa Senado. Ngunit, kung ang gagawin niyang dahilan ay isa-serve niya yung warrant, malaking kabulastugan po yan. Sabagat wala po siyang karapatang mag-serve ng warrant. Kahit bilang citizen, kahit i-invoke niya yung doktrina ng citizen's arrest, wala po sa lugar. Gayon, kung ang sasabihin niya, meron daw dare sa kanya, may hamon si Senator Bato, para naman siyang batang maliit na bagamat alam na niya na illegal na yung ginagawa niya, ay naroroon pa siya at gagawin pa rin niya. So anong klaseng tao yan? Anong klaseng mamamayan? At anong klaseng dating lingkod bayan na tinatawag niya kanyang sarili kung siya ang lalabag ng batas? Opo. At kanina din, attorney, kabilang din sa mga proteksyon, masasabi ba natin may parliamentary immunity itong si Senator Bato de la Rosa para hindi siya basta-bastang huhulihin ng mga otoridad natin dito at ipadala doon sa The Hague tulad ng nangyari dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ang parliamentary immunity po ay hindi po pwedeng arestuhin ang isang miyembro ng Congress. And by Congress, I mean either the House of Representatives or the House of the Senate or the upper chamber. Papunta sa kanyang sesyon at during the session, kung may warrant na ang penalty ay ng krimen of which he is charged is more than 6 years. Yan ang parliamentary immunity. Ito po, warrant ng ICC, wala naman siyang nakalagay kung anong penalty pa doon sa charge sa kanya. Sapagat ang warrant po ng ICC hindi katulad ng warrant dito na mayroong crime. May definition ng crime. Halimbawa, Article 145 ng Revised Penal Code. At pag tinignan mo yung Article 145, halimbawa, ay mayroong karampatang penalty yun para ma-determine mo kung siya ay covered ng parliamentary immunity or not. But ito po ang siste. Ito po is not really about parliamentary immunity but the right of every citizen. Especially, hindi ko sinasabing porket senador ay may special treatment. Ngunit lahat po ng mamamayan ay subject, ay dapat makinabang sa mga proteksyon na iginagawad ng Bill of Rights. At yun nga pong sinabi ko kanina, the right
not to be deprived of liberty without due process. Hindi pwedeng arestuhin ng walang warrant, the right at to be presumed innocent. Yun po ang nilalabag dito na hindi lamang applicable kay Senator De La Rosa, ngunit sa lahat ng Pilipino. Nagkataon lamang na itong paglabag na ito ng karapatan ay very visible, very high profile at ginawa laban sa isang senador. Ang question po rito, ang katanungan ngayon, kung kayang gawin sa isang senador, hindi ba kayang gawin sa ating mga ordinaryong Pilipino nitong mga may kapangyarihan? So, lawless na po. This government has become lawless. Hindi na po sumusunod sa batas, and to that extent, it is quickly becoming an illegitimate government. Opo, at may pag-asa pa ba dito sa Supreme Court? Kasi kanina ay naghain po yung kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa at naghain po ito ng urgent manifestation with omnibus motion dyan po sa Supreme Court upang humiling ng proteksyon laban po sa posibleng implementasyon nga nitong arrest warrant pula sa ICC. Attorney, ano po ba yung magiging epekto po nito? Sana po ay kumilos ang ating Korte Suprema sapagkat ang kataas-taasang hukuman na nga po ang nagbigay ng mga guidelines sa extradition. And ito pong ginagawa kay Senator De La Rosa is undoubtedly an extradition. Pinaliwanag na po natin kung anong ibig sabihin ng extradition. So wala pong iniwan ito. Halimbawa, may warrant sa Amerika at nag-request ang Amerika dito sa atin, pakidala nga yung isang taong nariyan sa Pilipinas, ibalik sa Amerika para humarap sa kaso rito. Ganon din po yan eh. Nagre-request ang ICC na yung isang tao, mamamayan pa, hindi lang pangkaraniwang mamamayan, isang halal na senador ng Pilipinas, ay dalhin nyo rito sa Hague to face charges. That is undoubtedly extradition. At pagkaganyan, yun pong rules ng Supreme Court ang dapat sundin. Hindi yung rules ni Matibag, hindi yung rules ni John Vic Remulla, hindi yung rules ng kapulisan. Rules po ng Supreme Court. Opo, at inaasahan ba natin kung sakali man magdidesisyon itong Supreme Court doon sa kanyang naging petisyon at yung mga nauna pang mga petisyon kaugnay nga dito sa illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa tingin po ninyo mapipigilan ang pag-aresto o pagpapadala dito kay Senator Bato de la Rosa, attorney? Ay dapat lamang po kasi kapag nag-issue ang Korte ng temporary restraining order, yan po ay indefinite unlike sa Court of Appeals na metaning at saka sa RTC, metaning yung TRO. Dito po ay indefinite. At sa ganang akin lamang po, dapat pong pigilin ito. Bakit? Sapagkat nasasanay na po ang ibang mga tao na hindi sumunod sa rule of law. Kung natatandaan mo, kasamang Jade, kasamang Admar, nung panahon ni Pangulong Noynoy Aquino, nag-issue ng TRO ang Korte Suprema na hindi implement yung HDO, Hold Departure Order, laban kay former President Gloria Macapagal Arroyo, ngunit hindi sinunod ng DOJ. Huwag sanang maging habit ito sapagkat pag naging pattern ito na hindi na sinusunod ang rule of law, anong mangyayari sa ating bansa? This is a government of laws and not of men. Dapat kahit sinong nakaupo, kahit sinong involved, kahit kanino yung warrant, dapat pantay-pantay, may proteksyon ng saligang batas. Attorney, bago ko lipasa kay